Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello Galogs! Narito na naman ang Sabadong Overload Saya kasama ang Ultimate Kenkoy na hatiday nating but pure ligaya. Nagbabalik ang inyong pambansang pantanggal umay kaka Mark Logan at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Nasa mood ka ba para sa adventure, horror o romance? May isang public library sa Bulacan. Lahat ng genre may chance. Kaya tara na, kumatok na sa mundo na puno ng kaalaman. Dahil dito, pagkatutoy walang hanggan. Hi, Kalo-Kalos! Kami po ang Ex-Libris! Sa pasalubong, ensaymada at chicharon, sila'y well-known. Laging bitbit para sa mga kaopisina, basta galing ka ng probinsya. Dito sa Malolos, Bulacan, hindi lang pala sila sa pasalubong umaarangkada dahil pagdating sa pagmamahal ng pagbabasa, tiyak nilang ibabandera. So yung pop-up library nag-start us with our advocacy. So we are library advocates and we have a case po para maging accessible sa lahat ng kabataan sa Malolos ang public library. Magkaroon ng accessibility ang mga kabataan sa books, and as well as magkaroon sila ng spaces kung saan meron silang avenue para gamitin yung mga libro, yung conducive learning environment para sa kanilang pag-aaral. Ngayong taon lamang nila inilunsad ang pop-up library. Gamit ang mga natabing libro at makukulay na sapin, sila'y sumisilong lamang sa ilalim ng mga tree. Kasama ang iba pang volunteers, together with their advocacy, hindi lamang sila nagpapahiram ng libro dahil kung minsan, they also tell stories for the kiddo. At ayun na nga, at nakauwi na si Anita sa kanilang tahanan. Nay! Nakauwi na po ako! Halika na nga, Anita, kumain na tayo. Buti na lang ang niluto kong longganisa ay hindi sunog katulad kanina. Mayroon din sila mga toys and board games na pwedeng hiramin. Kaya naman para sa mga thunders na nagbabantay ng kanilang chikiting, hindi na sila maiinip. Sa kabila ng makukulay na books, para sa ex-libraries, they have a mission on a look. We were very tired. Karamihan sa amin hindi pa nakakakain na ng agahan. Pero we were full. Parang busog kami sa kasiyahanan kasi marami kaming napangiti ng mga bata, marami kaming napasaya ng mga magulang. Higit sa lahat, nakapagsimula kami ng pop-up live na alam namin susundan pa namin sa mga following days na hindi kami mapapagod dahil yung objective namin, it remains clear. They are serving the community ka nga without kapalit. Okay na sa kanila basta sila'y puntahan ng mga batang makukulit. Sa kabila ng panahon na mainit, they have this goal na gustong makamit. Okay lang na manatili ako dito. I don't feel parang obligated to stay on this path. Rather, parang I feel like I belong here. Parang ganun. It doesn't feel like a responsibility. Parang it really is just a pull of passion. Gusto ko tayong mag-go beyond and huwag tayong malimit kung ano meron tayo. Ibig sabihin, let's try to think outside of the box and hindi tayo malilimit kung ano yung pinalilimit sa atin. So, kung ito yung binigay sa atin, let's think of ways para mas ma-further iyon. I-maximize natin lahat ng resources natin to make a change. Marami man ang kanilang kaharapin na problema, titiisin nila basta lamang sila'y makapagbigay ng oportunidad sa iba na makapagbasa. Hiling nila sa ating mga opisyal, bigyan sila ng isang espasyong puno ng pagbabasa at pagmamahal. With every small steps that we have, I know for sure malaking impact iyon. And as a library advocate, yung small steps namin, nakikita namin as a way for a bigger impact. And ayun yung mission namin ngayon. And to my fellow library volunteers, I hope na hindi tayo matitigil sa kahit anong bagyo na marating sa atin. I hope na sa bawat bagyo makakita tayo ng araw para magpatuloy sa ating misyon. Wala man silang masisilungan, patuloy nilang ipaglalaban ang pangarap na makapaglunsad ng isang public library para sa kanilang munting munisipalidad.
Sa pahusayan, abay nakalinya mga kalogalogs natin dyan. Hindi papahuli sa samot-saring ideyang palaban. Ang iba't ibang konsepto may naglabasan upang itong nananapak na init ay maibsan. Abay kung pauta ka ng usapan, kahit pati patong taga Bulacan, dito sa Marilao, meron ka raw dapat matanaw ang mahiwagang santuaryo na tiyak makakapagpahinga ka ng gusto. Abay, ibahin niyo ang resort na ito. Nag-o-offer ba naman ang pakulong bagong luto? Hindi pangunahing sahog ay saging o sago, kundi tao lang naman ang ginagawang halo-halo. Blocky-blocky saya ang hatid ng ice wave pool nila. Palutang-lutang na sandamakmak na kulokoy. Hanep, enjoy na enjoy. Halos 7 taon na nilang ginagawa ito tuwing tag-init. Huwag araw nila ito upang maging unique. Hello, Kalogs! I'm Jim Fernandez, front desk officer here at Hidden Sanctuary. Hindi po sa isip ni owner dahil sa gawa ng init, nag-isip siya kung ng kakaibang gimmick. At ayun naman tungkol kami sa pagbabagsak ng bloke ng yelo sa pool. Hindi lang taga Marilao ang lumalangoy ng hataw na hataw. Marami ng parokyano, kahit mula pa sa malayo'y dumadayo. Tinumog po ng maraming tao sa iba't ibang lugar. Actually, mga galing QC or mga kalapit probinsya po, yung mga nagpupunta po para maka-experience ng ice wave pool natin. Naman yung experience ko dito sa Hidden Sanctuary. Ayun, maraming for the boys and then malinis din yung tubig. Oh my God! At saka malamig talaga siya. Kinikilig ako. Alauna pa lang ng tanghali for the buhat ng ating kalogalogs. Umaabot ng 20 bloke ng yelo ang kanilang hinuhulog. At sa ganap na 2:00 naman dito, takbuhan ng mga tao para mag-alasago, para maligo. Dahil bukod sa typical na masayang family o jowa bonding, itong ice wave pool ang most awaited scene. Makaka-relax talaga kayo. Ang ganda ng mga pool, may wave pool, tsaka naglalaglag sila ng yelo. Sakto-sakto sa init. Let's go! At hindi raw kumpleto ang outing kung hindi ka sasahog sa trippings. Eto nga si Kuya, yung yelo ginawa ng tropa. Mukhang may deep talks pa. Yelo lang pala magpapalabas ng clingy side nila. Kita mo namang may payakap-yakap pa. Bongga! Logalogs, huwag puro trabaho. Abay paminsan-minsan, subukan mo ring magkala halo-halo. Magpalutang-lutang na sa blocky-blocking saya. Book mo ng trip mong pahinga. Abay, ituloy mo rin ang outing. Deserve mo ng galang, hindi drawing. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatyogan na yan. Imatyogan na yan, imatyogan na yan. Dati, ang lakas ni Tito. Right decision. Ikaw si Ninja Boy? Makakasama na natin sa TV si Kim Chu bilang Secretary Kim. What's wrong with Secretary Kim? TV premiere ngayong May 25 and 26 na. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatyogan na yan. Imatyogan na yan, imatyogan na yan. Kahit naglalaban ng araw at ulan, mga Noypi panayalaklak ng kape, pamatid uhaw. Kaya naman sari-saring bersyon na ang meron ng inuming itim. Pero ang nakakaloka, pati si Mingming may participation din. Init! Ungay! Sheesh! Tara kape! Tara! Dalawang kape nga dyan, tsaka pakinis. Sa tag-init, abay kape pa rin ang hirit. Deadma sa taas ng heat index. Sa dami ng kapeng pwede mong tikman, may ihahain kaming ibang flavor naman. Bago man sa pandinig, tsaka kay mapapaibig. Dito sa Dasmariñas, Cavite, may babalik-balikan kate. Di ka lang mapapahugot sa What If Coffee. Mapapausal ka pa ng Sinong mag-aakala itong itlog, hindi lang pangulam. Sa kape rin daw ay 100% super inam. Dinala lang naman ni Ron ang kapeng ito mula sa Vietnam.
Hello, Galogs! I am Ronald Lentig, the owner of What If Coffee. Tara, pasok kayo. Nakakahiya naman kung di ko kayo papasukin, di ba? Tara. Yung egg coffee po, nag-originate talaga siya sa Vietnam. And when I traveled Vietnam, nakakatikim ako ng egg coffee doon. Talagang napakasarap. And sabi ko, what if itry ko to sa Philippines? Kaya dinala ko dito yung egg coffee. And nagustuhan talaga siya ng mga mamimili kasi unique yung lasa niya, tsaka lasa siyang leche flan na may coffee. Ayun po. Kaya tinry po namin. Ihanda na ang panulat at ipapakita niya sa atin ang tamang paggawa't sangkap. Sa egg coffee po namin, bali, sineseparate muna namin yung egg yolk doon sa egg white para yung isasama lang namin doon sa egg coffee ay yung egg yolk. And then, lalagyan namin siya ng condensed milk and iba't ibang uri ng milk para mas sumarap pa po yung aming egg coffee. Nilalagyan namin siya ng pampalasa para mawala yung lansa ng egg. Dahil sa kakaibang ideya, pasok sa linya ng bestseller niya. Talaga namang napapahanga sa unang tikim at kita. Makichismis naman tayo sa kapitbahay. Dito sa Valenzuela, mapapatulo raw ang iyong laway. Hinahaluan lang naman ni Shasha ang kape ng ube halaya. Abay, pwede pala. So yung beans namin is from Mount Apo, then I blend sa ng Mount Apo, Ethiopia, and sa Vietnam. Hindi ka raw mandidiri sa Dirty Ube Halaya Latte. Tsaka kay Pawiwile. 2 taon nang bumibida itong kakaibang flavor nila. Sa katunayan, ang business na ito ay may tinatagong advokasya. Ano talaga, yung since day one, yung advokasya ko talaga is supporting local farmers. So yung Ube Halaya, yung supplier namin is direct sila or partnered with local farmers sa Pampanga. Ala, Shasha, baka pwede mo naman kaming ipagtimpla? Tara, gawa tayo na Dirty Halaya Latte. Ito na Dirty Ube Halaya Latte mo. Mula naman sa Kalinga, may kape na sa unay mag-aalangan ka dahil ito lang naman daw ay mula sa dumi ng isang uri ng pusa. Ipinapakain ang beans sa musang o mas kilalang alamid. At pagkaraang ito'y idumi sa katitipunin. Mukhang madumi man sa paningin, subalit ito lang naman ang pinakamahal na kape sa buong mundo. May kakaiba kasing aroma dahil sa pambihirang proseso. Hi, hello, Galogs. Ito, anong meron dito? Sachet, di ba? At sa loob po nito, nandito ang isang pagkasarap-sarap na kape. In fact, isa sa pinakamahal na kape worldwide, sabi nga nila. So, ang tawag po nila sa English dito ay civet. Ito po ay gawa o nag-manufacture po. Kaya yung pong musang, alamid, alam niyo yun, di ba? Sila po ang naging surrogate mother ng kaping ito. Yan. Na ating titikman ngayong umaga. Wala nang kailangan. No sugar, nothing, no? Just black. At napakasarap po. No? Ngayon na ako nakatikim ng ganito. Special talaga. Hanep talaga mga Pilipino, kahit nalinigo na sa pawis, sa kape ay go na go. Logalogs, huwag lang magpapaabuso, tiyakin pa rin na healthy ang puso. Tansyahin ang timpla. Para sa palpitation, huwag nang humantong pa, hinay-hinay lang ha. Nagpagulong-gulong ako all the way to Laguna at doon ko nakilala ang Violetang fashionista. Hello, Galogs! I am Mark Christian Ramos, also known as Violet Huelar, a 22-year-old young stunner that is truly all the way from the Buhayani Festival, Calamba City, province of Laguna. Sa rampa niyang nakakakilig at pasarelang walang mintis, sure ball na lahat mapapanganga sa kanyang mala beauty queen na pagrampa.
Milyon-milyon ang reactions ng mga utaw. Bawat tungtong niya sa entablado, nangaw-ngaw ang mga hiyaw. Pero Logalogs, ang paghanga ay di lang dahil sa bongga niyang gowns kundi dahil sa nakakaantig, damdaming suporta ng kanyang todo cheer na ama. O diba? Kakaiba nga naman talaga. Marami ang naluha, marami rin ang nainggit. Saan ka ba naman kasi makakakita ng airpat na anak ko yan, ang ngit-ngit? Ang bawat gown na sinusuot ni Violet ay sarili niyang gawa. Isa rin daw kasi ang fashion designing sa gabundok niyang mga pangarap, ha? I wanted to be a teacher, a fashion designer, which is happening, entrepreneur or and businessman, then flight attendant. Ang dami ko talagang pangarap. Di na mabilang ang sinalihan. Mga sash at crown, wala nang mapaglagyan. Nako, Violet, baka naman pwedeng masanlayan. You're showing your Filipino-ness. Ganon. Kimi lang ang di. Bukod sa gabundok na pageant awards mula sa rampahan, alam mo bang limpak-limpak din ang kanyang medalya mula sa eskwelahan? Hindi siya basta sumusuko Number 1 agad, mayroon siyang determination sa pag-aaral. Elementary hanggang college, hindi 5, walang binibigay na tuition sa kanya. Pwede mo siya maging ate, pwede mo siya maging kuya. Bless akong kapatid ko po siya. Born to be an achiever talaga, itong si Violeta. Naku, ikaw na talaga, mula medalya hanggang corona. Panganay sa dalawang magkapatid si Mark aka Violet. Kasama niya sa bahay ang kanyang loving papa, mama, supatembang, lolo at si Beauty the doggy, Nana Piglet. Di naman daw laging panalo, minsan uuwing talo. Di pa man daw siya naamin sa ama, ramdam na raw niya ang kakaibang galaw at postura. Mataas ang respeto ko sa tatay ko. Sabi ko, wait, papaalam lang po ako ha, just for a meantime. Tapos nagulat ako sa pa, sasali ako. Siya pa yung nag-push. Sabi ko, ay kabog, sa'yo kabongga. Ako na mismo nagsabi sa kanyang anak, go, sumali ka sa budget. Hindi pa siya naamin. Pero nagsabi niya sa akin, ang asawa ko, pero hindi ko sa pinaniniwalaan. Pero kasi sa observation ko pa lang sa kanya, sa labas pa lang, naka-heels. Nagpa-practice talaga, kasama yung kapatid niya, gano'n. Naglalakad sila. Nung siya nanalo noon, first time ko, pumayag kong lagi sa ulo ko yung crown. Kasi pinaghirapan ng ano ko, may confidence mo yung ano ko Wala mo siyang ginagawang masama Basta gusto lang yung may expose yung sarili niya, may pakita niyo yung kung ano siya. Pinadlangan. Maraming naantig sa mga viral video ni Violet at Daddy Joselito. Biruin mong maraming magulang raw ang nagbukas ng isip at naliwanagan ng gusto. Ang sarap pong marinig na, hello po Miss Violet and sa papa mo, na bago po yung pananaw ni Papa gawa po niyo. Emosyonal naman ang kanyang parents. Thankful sa anak na achiever. Papasalamat ako sa kanya kasi makakatapos siya ng pag-aaral na kahit 5, hindi kami gumastos sa pagtutuition sa kanya. Maraming karangalan binibigay niya sa amin. Wala na nga kaming masyadong nagastos sa kanya, pero nabibigyan niya pa kami ng rewards. Isa siyang napakabuting anak. Ang pagmamahal nga naman ng magulang ay walang pinipiling kulay. Puti, pula o rainbow man ang nais mong iwagayway. Minalang nila ako kung sino ako at kung ano ako. Kaya lahat ng na-achieve ko ngayon ay para sa kanila. Mahal na mahal ko sila. And sana pagkatapos ko mag-aral, sana yumaman ako. Yun talaga yung wish ko kasi gusto ko maranasan nila yung buhay na hindi nila naranasan noon. Ang importante ay mabuti kang tao at may puso kang nagmamahal ng buho. Limpak-limpak man ang nagkikintabang pamatong sa ulo, sa huli, pamilya pa rin ang totoong corona mo. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Ang mga Noy pilikas nga raw na matulungin, todo bigay ng help hanggat maaari. May pusong mapagbigay na angkin. Di isipin kung may matitira. Ang importante, nakatulong ka. May bayad man o wala, sa simpleng ngiti solve na solve ka na.
Nag-fly ako up above hanggang makarating sa probinsya ng Sarangani. At doon ko na-sight ang walking midwife na legit natatangi. Halog-halogs! Ako si Jarmar Coxon Udani, RM, ang dakilang midwife ng Maytom, Sarangani Province. Siya ang midwife na si Marky. Aba, di lang pinapaanak ang mga mami, maging neighbor niyang Piggy. O ayan, tamang hataw muna bago magpaanak. O ha? Perfect! Wapak na wapak! Pasikat pa lang ang araw, inagayak na, naghahanda para pagsilbihan ang mga tinuturing niyang pamilya. Minsan ay mag-isa, minsan ay may mga kasamang gumora, dala-dala mga medisina at kaalamang gustong ibahagi sa tribong umaasa. Linggo-linggo ay ilang kilometro ang kanyang binabaybay, tinatawanan at dinadaan na lang sa kulitan para maibsan ang binting nangangalay. Ay! Life ko dito sa bundok, sa trabaho ko, parang siya na rin ang magiging love life ko forever. Ayan nga, at entrada na lang ng samut-saring istorya para kahit paano'y maliw at sandaling habuli ng hininga. Bakit bababa? 12 taon ng midwife ng mga Tiboli si Marky. Simula raw kasi nang mapadpad siya rito, ang puso na niya ay napisi. Kahit kailan ay di nagsisi. Marami mga oportunidad ang inalok ay piniling manatili. Dati kasi di ba sobrang hirap dito. Parang maiyak man ako. Okay lang ba? Mas maganda. Naisip ko man dati na magpa-reassign. Kaso, parang hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang iwan. Tapos sabi ko, kakayanin ko na lang kasi alam ko darating yung panahon na, di ba? Masaya na ako sa ganitong daanan. Ilang oras na ang nakalipas at ilang bundok at ilog na ang nabagtas. At ayan na, tanaw na ang sityo angko, mga ti. Andito tayo ngayon sa taas ng bundok, tapos bababa pa tayo, din bago natin mararating ang mga bahay doon sa sityo. Malayo-layo pa siya. Pagkarating hiyawan agad ang pungad. Hello! Hi! Pagod ka man. Super! Salamat dading. Na. Di magkabilang sa tribo ay pilit pinag-aralan ang kanilang salita para raw mas maintindihan ng komunidad na nakikisa. Seminar sa mga nanay at family planning ang entrada, sabay switch sa pangmalakasang, Zumba! Seryoso namang sinalansan ni Marky ang mga gamot at injection. Open wide, babies! Fit? Ayan, para malusog ang Madlang Nation. Matapos mabigyan pansin ng bawat pasyente, pack up na at ready nang gumayak muli, mga te. Lubos ang pagtanaw ng utang na loob ng tribo. Paghihirap ni Marky ay tagus daw sa kanilang puso. Grabe kayo ang iyang pagmahal sa amin. Hindi po namin alam kung kami lang dito. Ewan ko kung ano ang mangyari sa amin. Wala magtulong sa amin. Kahit umuulan, pupunta siya dito sa amin. Hindi namin gusto kong umaalis siya dito kasi yung pagmahal niya sa amin sobra. Hirap na hirap man ay pinipilit pa rin ni Marky na puna ng pangangailangan medikal ng tribong Tiboli. Maiyak man ako. Kahit na anong oras pa yan, basta mapuntahan ko sila, kailangan nandoon talaga kahit hindi ako magpaanak sa kanila, basta nandoon lang ako. Yan ang mga ginagawa ko sa kanila. Basta pamilya na kasi ang turing nila sa akin. Kaya, di ba, sobrang bait nila sa akin. Kaya, syempre, in return, kailangan ko rin silang tulungan. Sa pag-aalay ng buhay ng midwife na si Marky, ginawaran siya ng 14th Gawad Henry Lopez Bayaning Kabataang Pilipino Award noong 2017.
Di natatapos ang pagiging mabuti sa usapang medikal. Biruin mo ay may anak-anakan pa siyang nagngangalang Reynald. Tinutulungan ko siya magbitbit ng mga dala nila. And then after nun, inobserbahan ko yung work niya. Na-inspired po ako. Very humble, ganon. Matulungin siya especially sa tribo ko, Kapwa Tiboli. Blessings po siya sa amin. Walang pagod ang makakapigil sa puso niyang ginintuan. Walang salaping makakapantay sa ilang taon niyang pagtahan. Tahanan, yan ang sarangani para sa midwife na si Marky. Bigyan man ng ilang tsansa, pipiliin pa rin ang manatili. Marami akong napagdaanan na hirap, pagod, maulanan sa gitna ng bundok, mainitan. Pero tiniis ko yon kasi alam ko kung gaano kahirap ang manirahan ng bundok nang walang nagbibigay ng magandang serbisyo sa kanila. Parang ang hirap na siyang iwan kasi napamahal na ako sa kanila. At lahat ng kaya kong tulong ay ibibigay ko para sa kanila. Huwag nating piliin ang ating serbisyohan. Serbisyohan natin yung mga talagang nangangailangan ng ating tulong. Di mo nga kailangan ng lahat ng kayamanan sa mundo para maiparamdam ang pagmamahal mo. Sobra pa sa sapat ang pagiging mabuti para ipamalas mo ang totoong definisyon ng pagiging tao. Eskwelahan na nga raw ang pangalawang tahanan, kaya nga naman mga gurong pangalawang magulang ang minsang takbuhan at tahan. Kanya-kanyang gimmick para bumenta, para mga chikiting ay matuto. Well, narito ang wapak at pakak na mga pakulo ni guro. Gaya ni Teacher Ann, dahil sa kanyang mga kanta, mga aralin tsak mapapagaan. Eto namang si Teacher, alam namin. Mahal mo ang pagtuturo, pero hinay-hinay, baka mapalitan ang iyong ulo. Para naman kay Hasan, iba-ibang klase ng POV ng mga teachers ang kanyang atake. Mula sa strict, passionate at mga teacher na may lapel tuwing may klase. Or whom? Okay, so let's answer this one. What is the direct object in this sentence? Anyone? Yes! Saisa! Di rin papahuli ang pakulo ni Sir Jerix na trending ngayon all over the SOCMEDs. Mayroon siyang 2.5 million followers sa Facebook at umaari ng mahigit 1 milyong views sa kanyang mga videos. Paano ka naman hindi maiingganyong pumasok kung ang agahan mo sa kanyang klase, letsyong putok-patok? Bukod dyan ay mga papera o ako na atake ang nakakatatse, yakap ang nais ng kids mga ante. Song and dance number naman ang kanyang hatid para mag-gets ng students ang lesson. Next, walang mintis. Sa kabila ng lahat, ugaliin natin sa kanila ay magpasalamat dahil ang kanilang kaalaman at walang kapantay na serbisyo ang tulay upang matupad ang mumunting pangarap mo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako po ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang aking top 5 kwento. Ano ang kwento mo? I-Mark Logan na yan. Sa kaman naroon. I-Mark Logan na yan. Sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwentong merong weta at malulutong. Pamasa ng iyak lahat.